Check tayo. Ayan, sir, check ko lang po, no? 20, ano po ba, sir? 2018 Ford Everest Trend. Okay, sir. Ayan. Maayos pa yung kanyang interior. Odo is only 43,000 kilometers. Sa upuan, okay. So hindi ko pa chine-check yung ating scanner. Ano na, mukhang sariwa naman. Start muna natin. Dali. Check engine, airbag, ano pa, ABS, may ilaw naman, isa pa. Okay, so kompleto. Okay, then start natin. Tingnan natin kung may iiwan siyang error code. Okay, wait lang natin. Engine on, drive, door ajar. Okay, wala. Then diretso na tayo ng scanning. Okay, turn on and diagnosis. Ford. Saka lang, mahina itong kalye namin eh, maliit eh. Okay lang yan, sir. Pwede natin ayun ang sinabi ko sa kanila, yung basag sa windshield. Di ba Eto. Hindi siya ramdam dito sa loob. Oo. Pero dito sa labas. Oo, ramdam mo siya rin. Pero walang point of impact eh. Hindi ko alam, baka sa ibabaw ng sinado. Yan. Kung bibase tayo sa physical condition ng kanyang interior, yung upuan niya maganda pa. Tapos manibela, wala pa naman kayo nakikita ang fading, walang cracks, walang nagbabalat-balat sa mga switches, hindi pa nabubura. Pati yung kanyang, eto, pagka medyo laspag na yung manibela, nagfe-fade na tong ganto. Dito sa switches, still good. Sidings, okay. So, smart scan na tayo. This is the initial scanning lang muna, guys. So, habang nag-i-scan yan, dahil matagal-tagal yan, dahil Ford, mag-inspect muna tayo. Check muna natin yung interior. Yan. So, dito sa side na to, kung makikita ninyo, metal part yan. So, kapag ka nabaha ang isang sasakyan, magra-rust ng sobra yan. Kung matatandaan nyo, meron akong chinek dati na Ford Everest na sobrang kapal ng kalawang dito. Okay, so sabi nila, sa aircon lang daw yun, kaya nagganon. Bakit naman po ito, mga bossing? 2018 po ito. This is already 8-year-old car, pero hindi naman po nagkakalawang. Okay, makikita nyo, wala po siyang kakalakalawang. At malinis po yung kanyang fuse box. Okay, check din po natin yung ibang part. Dito sa part na to, makikita nyo, bakal din po yan, pero hindi po siya kinakalawang. Yan, diba? Malinis po. Dito tayo sa ilalim ng upuan. Tingnan nyo yung railings ng upuan niya, malinis na malinis. Yung motors, yung harnesses, connections, wala pong sign na nabaha yung sasakyan. Tsaka wala pong foul na amoy itong kanyang Ford Everest. Okay, although sa scanning natin may lumabas ng red, pero later on na lang natin yan i-double check. Sa ngayon, sir, wala pa ako nakikita. Wala namang siyang sign ng rust. Maganda ang kulay pa. Hindi ko po inaani. Hindi natin nilulusong mo yan sa ano. Ayan. Yung pala, kukunin ko lang yung laruan ko na. Ayan. Okay. Yun yung Si Ford nga pala, disadvantage ni Ford is hindi na babalikwas yung kanyang hindi kit. na, asog lang. Ayan. Kung gusto mo, iangat natin sila, sir. Okay na, sir, okay na po yan. Makita ko lang po yung railings kung meron lang pong sign ng kalawang. Pero wala naman, malinis eh. Kanyang seat belt. Ayan. Malinis din po yung seat belt niya. Ayan. 2018 model, manufacturing ng seat belt is 2018 din naman po. Okay, sir, so hindi pa po napapalitan niyo sa seat belt. Okay. Hindi ba ano? Malinis, sir. Malinis. Malinis. Hindi sir, kami mong bayan. Kaya nga ako sabi ko sa inyo, ako tapat eh. Kaya nga si Dr. Jit, kinotok kong ganyan na nasa Canada pa ako. Para picture. Okay, so malinis din po dito. Ayan. Wala ring sign. Yes, sir. Opo. Dalas ko lang naman dyan, si early warning device eh. Ito. Ayan, so maganda rin yung ating
Third row, wala namang sign sir ng kalawang, walang sign na nabaha. Yan, may mga konting-konting dirt which is common naman. Syempre ginagamit-gamit yung sasakyan. Hindi kami May mga ganyang ganyang dirt, okay lang naman. Pero kung makikita mo sir, ito. Kahit kayo sir, makikita nyo naman po yung railings ng upo. Yung pinakabakal niya. Pag nakalawang po, nabaha po yan sir, magkakalawang yan na sobra. Kasi ano naman yan, non-treated eh. Kung walang ano yan. Tsaka, Pag nabaha po yan, kakalawangin po. Although yung sir, mga ano ba first name mo? red sir, red, pula. Red. Ayan. Eto sir. Kababayan ko ito eh, taga Nueva Ecija rin ako eh. Ay ganun sir? Taga Kabanatuan ako, taga Sumakab. Ah. May dashcam na. Kasama na yan sir pag binenta. Ako lahat ng hunang dyan. Ito na. Ala na ho kung kukunin. Ayun pala eh. Kaya kay. Yung anak ko. Sir, good morning. Yan. Okay, so pagdating sa cosmetics guys, hindi tayo nakikialam. Although pinapakita natin kay client yung mga visible naman sa kanya kasi kagaya niya may scratches dito kanina. So si client na natin ang bahala dyan. Ito, pinalitan ko na. Kabisado mo naman itong Oo, ganito eh. Binili common. namin yan sa Ford. Common kay Ford. Yung turbo hose. O yung turbo, nasisira ng... Ayan. ano eh. So battery tester po. Battery test. Regular flooded. Cold cranking amps. Amaron. Hindi nakalagay kung ilan siyang. Sir, ito lang. Si battery mo, sir, is maliit. Hindi, Okay. yan ang talagang pinalit ng ano eh. Oo. Pero sir, baka kung mapapansin mo, sir, hindi siya sukat dun sa battery box. Dapat ba malaki yan? Din 80. Dapat. Nakuloko pala yung nagpalit sa akin eh. Kaya mapapansin mo, sir, maliit. Di ba? Sir, 70. 70 yata, sir. Din Pero 80 malakas dapat. pa ang Pero voltahe. pagka- Malakas pa. Ito sir, titingnan natin sir. Usually mga ganito kalaking battery, mga 600cc. Malakas pa sir, 700 amperes pa. Wala naman ako nakitang setup ng sound system dito sir. So this year di pong papalit yan sir. Although kapag ka bumigay, ibalik mo sa dating size na lang sir. Yung tama. Yung tamang size sir. Although di naman siya umaalog eh. Oh. Hindi nga kasi sa case niya. Oh, maluwag siya Maluwag, masyado. Hindi ko... Eto, sir. Inano ko. Result ng battery testing. Okay naman po yan, sir. As long as, ano naman, mas umiikli lang po kasi yung buhay ng battery kapag hindi po siya mas maliit. Sana pinaandar nyo para makita nyo. Sige sir, later po. Dito sir, sa loob, malinis naman. Kung makikita nyo po yung cellphone, wala naman siyang oil sludge. Malinis po yung loob niya. Wala rin naman pong sign na naghahalo yung coolant tsaka langis dito sa ating oil filler cup. Sa langis. Ang langis ni Ford, madalas po talagang mabilis umitim. Pero kailan po kayo huling nag-change June oil 2 tayo? lang. Okay. Normal po talaga kay Ford. Kahit magpa-change oil po kayo mamaya, itakbo nyo mga ilang kilometro kayo nabukasan maitim na. Pero okay lang naman po. Ganun po talaga trabaho ng langis eh. Sa coolant sir, siguro mag-top up ka na lang. Hindi pa naman siya nasa low level. Pero below max na po kasi siya. below max na. Wala rin naman po siyang sign na naghahalo yung coolant tsaka langis, which is good naman po. Dito sir, wala naman ako nakikitang leaks ng makina. And sa itsura sir ng mga parts, intact pa. Mukhang hindi pa nabubuksan. Hindi pa nababaklas sir, which is good. Ito sir, talagang common to. Madalas tong pinapalitan. Malambot kasi yung turbo hose, yung stock. Oo, tama ko rin. Ito yung kanyang front frame sir. So kung mapapansin natin sa front frame, pagka nabangga, ito po yung unang tatamaan. Straight naman po. Wala naman po siyang sensor na nabaloktot. Kahit dito sa part na to, yung grill natin, itong stay na to, yung naka-cross po na yan, madi-disalign yan eh. Ito to mga part na to, which is good naman po. Pati rito, wala namang sensor nang nabangga siya. 116. Yun lang, may mga gas-gas. Oo. Mariwasa lang. 120, 111, 118. Actually mga bossing, ito mapapansin nyo mabababa yung reading, which means wala siyang
makapal na masilya. Okay. Although, yun nga lang, dahil nga wala pang pinapa-repaint si Bossing, makikita natin yung mga visual scratches. Pero common na yan eh, mga scratches na kagaya niyan. Repaint lang ulit, gaganda na yan, pero option na lang ni buyer yung kung gusto niyang ipa-retouch. Sayang din kasi kung original paint pa. Dito sa ilalim, yes, may mga konting rusted parts, pero prone na kasi yan dahil ano eh, syempre, nababasa-basa yan pag umuulan. As long as hindi naman ganun kagrabe yung baha. Yung baha, yung kalawang, okay lang. Yung mga ganyang konting rust, okay lang yan. Bushings, okay. Walang leak yung kanyang differential. Ito pa yata yung stock na reserve tire ni tatay. Pero mukhang hindi pa yata man lang na ibababa. O hindi pa naranasan ni tatay na maplatan. Okay, so tapos na tayo ng scanning and eto na. Ayan. So dito tayo para mapaliwanag ko rin po yung mga lumabas sa scanner para makita nyo rin po. Meron bang fault? Mayroong fault code sir na lumabas which is left temperature damper motor, right temperature damper motor, air distribution, left HVAC, puro may kinalaman sa aircon. Sir, yung mga damper motors na yan, di ba si aircon natin pwedeng sa mukha tumatama, pwedeng sa paa, pwedeng both. Minsan sir, actually sir, hindi ko na pinapansin yan. Why? Kasi lahat ng Ford na in-scan ko meron talaga yan. Common issue ni Ford yung damper na yan. Yung sinasabi nila sir na ano, parang may kumukot-kot na daga doon sa may dashboard. Yun. Yun. Oo. Ito sir, as long as kung mag-stack up man siya, as long as nag-stack up siya sa mukha, okay lang. Ang mahirap kung nag-stack up siya doon sa paa. Hindi mo na siya may lalagay sa mukha. Ang pangit ng aircon mo, puro paa lang. At ng print out pa rin sir dahil at least meron kang tawag dito, para meron kang hard copy nung initial scanning natin. Pwede nating tapos kasi ito, i-delete ko ng error codes. Magte-test drive po tayo at yung mga babalik na error codes, pwede rin kasi sir na mawala. Old errors yan. Mamaya napaayos na or anything. Kaso hindi nila na clear. Meron kasing clear yan eh. Yan, clear Pangalawa DTC. ka lang sir sa nag-scan yan. Yung una ay buyer din. Okay. Nasa loob na. Sir, okay lang to ha. Binuksan ko kasi yung kanyang oil filler cap. May mga nagtalsikan na langis, which is okay lang naman po yan. May mga ano kasi, mamaya kasi miss ano nung iba. Nasabihin may tumatalsik na langis dito. Sir, may moving part doon. Nung binuksan ko kanina. Kaya pag walang tumatalsik dyan, ibig sabihin sir, hindi nakakaahon yung langis mo. Mas nakakatakot yun. Mas okay po yan. Oo. Aircon. Ayan, testingin na natin sir yung aircon kung saan tatama. Ito na. Ito sir, may aircon sa harap. Ayan. Nasa sa'yo sir kung papaayos mo pa yun. Pero yun nga sabi ko sa'yo, kung gumagana naman siya sa harap, kung gusto mo i-ano pa, ayan sir, tignan natin kung mapupunta sa paa. Wait lang. Oo, napunta sa paa. Meron ka na sa paa mo sir? Meron. Ba't pa ako ang wala? Meron ko sa paa dito sa Oo, mahina lang. Wait lang sir. Meron na. Mahina nga lang. Mas malakas pa rin yung nasa harap ko. Sir. Yun sir, yun yung sa ano sir, yun yung problema ng damper. Ang ibig sabihin sir, kapag dapat mawawala tong nasa akin eh. Ito. Kasi nga nasa paa eh. Kaso na pakiramdaman mo sir, sa'yo mas mahina eh. Mahina. Sa akin mas malakas pero wala ako sa paa. Meron pero mahina. Saan meron sa paa? Meron Malakas. Pero dapat wala ka rito. Dapat wala rito. Dapat diyan meron ka. Meron din, konti lang. Pero ito dapat mawawala to. Kasi napunta sa paa eh. Yun lang sir yun, yung lumabas kanina. Under na tayo sa transmission, park to reverse. Wala po kayo naramdaman. May bakal pala rin sa likod. Reverse to neutral, wala po tayong naramdaman. Neutral to drive, walang shift shock sir, which is for me is good. Okay po. So ayan, test drive na tayo bossing. Eto guys, so tapos na kami mag test drive. Everything is good. Wala naman tayong shift shock. Walang delay sa transmission, walang unusual or annoying noise. Suspension sa transmission okay, engine tahimik, aircon maganda. Ano pa ba? Although sa wheel alignment
medyo paling yung pagkaka-wheel alignment. Tinanong ko yung owner, sabi niya nagpalit ng gulong, nagpa-wheel alignment. So nung tinetesting namin medyo off kasi pag sinentro namin yung manibela, papunta kaming kaliwa. So kailangan lang din ng wheel alignment. Okay. Then final scanning na tayo. Ayan. Chinek ko na rin pala kanina guys kung ilan yung key. Nito, may key. So dalawa yung hawak na susi ni sir. Dalawa naman yung admin keys, which is wala siyang missing key. Okay. Ayan. So bali ang nakita lang na problem namin dito, cosmetics, gas sa wheel alignment, yung salamin na basag. Other than that, wala naman akong issue. Mga sariwa na rin naman talaga yung sasakyan ni Bossing, ay naalagaan din naman. Ayan, so dumulik lang yung isang error, yung right temperature damper motor. So everything is good for me. Okay.